Huli na naman sa pambubudol si Junior. Budol na, fake news pa. Ano ba 'yan? 'Di ba sabi ni Claire na ano, "Wag po tayong mag-fake news." Paano 'to? So, puntahan natin itong sinasabi ni Ngagba. Sabi dito sa title, "Food firms agree no price hikes for 2 months." Totoo ba 'yan? Hindi totoo 'yan, budol 'yan at patutunayan natin 'yan, ha. Play muna natin kung paano siya mambudol, tapos basagin natin. Andito tayo Hmm, upang tignan ang supply ng pagkain at ang presyuhan ng pagkain dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan siyempre nilalapitan natin ang mga partner natin na food suppliers. Food supplier daw, malaki mo pang partner sa ano daw binabantayan? Pagkain. Para sa pang-araw-araw ng taong bayan. Hindi lamang ang Century kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. At bukod pa ron ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices na hindi muna basta hindi tataas ang presyo hangga't kaya nila. Hindi tataas ang presyo hangga't kaya nila. Tapos? Kaya siguro mga isang buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi 1 o 2 buwan, ano? magagalaw yung presyo. Hindi Kahit daw gagalaw yung presyo dahil? na dumating na tayo, ay patuloy naman natin tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi kailangan na mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Wow, sapat pangmatagalan. Una sa lahat, Bongbong, nanaginip ka yata. Kahit sabihin natin na mga lumang stocks yang mga yan, na yung cost ng production nila ay gaya pa rin ng dati at hindi pa rin mataas. Paano yan pupunta sa mga groceries at supermarket? Maglalakad. Hindi yan gagamit ng gasolina. Ha? Nananaginip ka ba? O sabog ka na naman? Wala ka na naman sa realidad. O ngayon, sabi ni Bongbong Marcos, pumapayag naman sila na 1 hanggang 2 buwan ay hindi magtaas ng presyo. Hindi gagalaw yung presyo. Ito ay 7 days ago. So, nung sinabi niya 'to, dapat sabihin na natin, ibigyan na natin ng leeway si Bongbong Marcos 'no. After 1 month na lang. 'Wag na yung 2 months, after 1 month na lang. Mabait tayo, di ba? So, dapat, may 3 weeks pa bago magtataas yung presyo. Okay. Puntahan natin ngayon ito. Kapit mga loyalista nga. Budol na naman ang amo ninyo. Nag-abiso na ang ilang manufacturers na magtataas ng presyo sa ilang Ah, 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 ah. Ha? Ano daw? Kailan ba yan? Kailan ba yan? Ulitin natin, ha? Baka nabingi yung mga loyalista nga. Kakasabi ni Bongbong Marcos 7 days ago. Hindi gagalaw ang presyo, walang tataas na presyo, ha? Nag-abiso na ang ilang manufacturers na magtataas ng presyo sa ilang basic goods. Simula po yan sa April 1. Aray mo. Sa April 1 yan. So, kung 7 days ago sinabi ni Bongbong Marcos, kailan yan? Mga nung 20. Pero after 11 days, nag-abiso na yung mga manufacturers na magtataas na ng presyo sa basic goods. Nasa ngayon diyan ang hindi gagalaw? Hindi gagalaw yung presyo. Budol. Tuloy natin 'to, ha. Bakit kaya?
Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Steven Cua, dulot ito ng Association to ha, sumarami. Bakit daw? sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Oh, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Yan kasi ang realidad, Bongbong Marcos. Kasi yung mga supply ng mga manufacturers na yan, kahit na yung cost ng manufacturing nila ay yung luma pa, hindi yan maglalakad papunta sa mga mamimili. Ide-deliver yang mga yan. Na nagpamahal sa distribution cost. Di ba? Distribution cost ang problema. Hindi naman daw malakihan ng taas presyo kundi adjustments lamang at maaaring paunti-unti. Uy, hindi lang one time. Paunti-unti. Ibig sabihin, mag-uumpisa lang yan sa April 1. By the way, nag-anunsyo na ha, LPG, magsisimula yung panluto natin, yung panluto, magsisimula sa March 28, tataas na ng 20 pesos per kilo. So yung isang tangke na binibili mo na 11 kilos, 220 pesos ang agad na dagdag. At hindi lang yan, umpisa pa lang daw yan dahil uunti-untihin lang nila yung pagtaas hanggang umabot ito ng 1,500 bawat 11 kilos na tangke. Aray mo, everything is normal, sabi ni Bongbong. Kalma lang. Sabi ni Claire, pinag-aaralan pa ang fries freeze. O sige, pag-aral kayo hanggang gusto ninyo. Pero yung mga Pilipino, hirap na dahil sa kabagalan ninyo. Ay hindi. Sabi pala ni Claire, pinakamabilis daw itong ginagawa ni Bongbong Marcos. Mabilis na mabilis daw. Wow. Tuloy. Kaugnay niyan, kasama po natin si Sir Steven Cua, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Steven. Yes, Cheryl. Magandang tanghali sa iyo. 5 days ago, sir, ay nang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na So ibig sabihin 2 days ago tong balita kasi 7 days ago tong kay Bongbong. Tama. Okay. nangako ang manufacturers na walang taas presyo sa basic goods sa susunod na 2 buwan. Ano po ang nangyari, Sir Steven? Huwag kayong magpapaniwala sa presidente ninyo. Well, napakaraming manufacturers, no? When you say manufacturers, hindi naman pinuno yung buong Malacanang with manufacturers, no? Iilang manufacturer lang pala yung kinausap ni Ngagba. So, hindi lahat. Tapos ang announcement niya, hindi lang ang Century. Nakikipag-usap pa tayo sa iba't ibang mga manufacturers. Parang ang dami Pero ito, asosasyon to ng mga manufacturers. So, ibig sabihin, pinili mo lang yung kinausap mo. Ganon. Yung mga mapapapayag mo lang. Ganon. No? So, syempre, yung mga major manufacturers lang ang kinausap, no, ng palasyo, Mga major lang pala yun. Paano naman yung mga mas maliliit? no? Pero, syempre, there's so many other smaller manufacturers, no, na, they can decide to increase prices as they wish. But, that said, pricing, parati ko sinasabi, is a management decision, a management strategy. Normally, kapag ang mga major manufacturers ay hindi gumalaw ang presyo nila, hindi rin gagalaw yung mga ibang mga karibal or competing brands. So, yun. Correct. Kaya kinausap lang nila major manufacturers. Mga major manufacturers lang pala kinausap ninyo. Paano naman tong iba na marami din? May asosasyon pa, Alin po mga produkto yung posibleng maapektuhan ng taas presyo starting April 1? At Maganda yan. magkano po yung aasahang taas presyo, sir? Okay, mahirap sabihin kung ilan, alin, saan, no? Napakalaki ng Pilipinas, no? So, meron mga manufacturers which are catering only to a certain region or a certain part of, let's say, Visayas or Mindanao, di ba? Correct.
So, maaaring doon, gumalaw dito, hindi sila nag-cape, hindi sila nag-service sa Manila, sa Metro Manila. So, hindi natin na-feel, di ba? Pero merong mga reports from my members na doon sa countryside, no, doon sa ating mga different regions, meron ng mga national players. So, again, sa Metro Manila, hindi pa sila nagtaas. Doon, medyo nag-adjust. Siguro, the cost of distribution, we can understand, di ba? Sige nga. Ito nga talaga, distribution talaga magkakatalo dyan. Kasi hindi lang dumoble yung gastos ng distribution cost yung gasolina, yung gas, yung diesel sa pagde-deliver ng mga finished products na yan sa mga groceries, sa mga supermarket o sa mga kanilang mga distribution hubs, di ba? O sa distribution hubs, mag-aano pa yan, magde-deliver pa yan. Paano naman yung mga sari-sari store, yung mga mas maliliit? Siyempre, gagastos din yan ng gas papunta sa mga malalaking supermarkets para bumili ng kanilang ng kanilang tawag dito, ibebenta. Paano naman yung mga sari-sari store na yung mga talagang maliliit na, yung mga nasa bahay-bahay lang? O, edi dagdag presyo. Sabi nila, walang dagdag taas singil sa pamasahe. O, so sabihin na natin, hindi maapektuhan yung mga namamasahe lang na mga may-ari ng mga tiyanggi-tiyanggi, mga ganyan, maliliit. Pero ang problema, meron akong balita, budol, meron akong balita at meron pang papel na sinend sa akin na yung isang munisipalidad ay nag-approve ng pamasahe sa tricycle. Alam niyo magkano dagdag? Sa pinaka-sentro, 7 pesos. Doon papunta sa mga baryo, 10. O edi, doon sa mga part na yon, apektado na talaga yung mga namamasahe lang na pumupunta para mag-angkat ng kanilang produkto tas dadalhin sa mga baryo. O edi dagdag na yun. At hindi lang yun ha, hindi lang yun. Dahil yung mga bagahe, dati, pinapaano yan, kahit na walang pamasahe. Ngayon may pamasahe na pati bagahe. Kaya itong si Bongbong Marcos, wala to, budol talaga. Ang kinausap mo lang pala, yung mga major players. Paano naman yung mga maliliit? Paano naman yung mga medium? Paano naman yung mga yan? Namumuhunan din yung mga yan. Baka nga mas marami pa yung mas marami pa sila sa bilang, yung mga mas maliliit na producers, manufacturers. O, paano ba yan? Gising bagoong Pilipinas. Wala talaga sa realidad tong mga to Hindi ko alam kung saan sila nabubuhay. Ibang Pilipinas ba ang ang tinitirhan ninyo? Sa ibang ibang lugar ba kayo nakatira? Bakit parang hindi kayo aware sa mga to? Aware. Pero para may report lang si Bongbong Marcos na meron siyang ginawa, kinakausap ko yung mga manufacturers na hindi magtaas ng presyo. 1 hanggang 2 buwan hanggang kaya nila. Pero ang totoo pala, hindi pala lahat kinausap. O ilan lang pala. Baka yung mga loyalista nga ang kinausap. Kaya napapayag Baka kayo namang mga manufacturers, mga DDS kayo. Yan na naman sasabihin na siguro ni Auntie Claire, no? Yung mga manufacturers na magtataas ng presyo, pahirap yan sa gobyerno. Ano ba kasi ang aasahan natin sa gobyernong ito? Bangangani.